Magandang tanghali po mga kabalyer. Narito na tayo ngayon sa ating vlog, ang Kabalyers Information and Education. Kabalyers Information and Education. Ngayon, ang subject matter natin ngayon ay Rules on Evidence. Sa role of evidence mga kabalyer, mayroong tatlong bahagi, tatlong kategory ang rules on evidence. Evidence of crimes, evidence sa civil cases, at saka administrative evidence, admin case. Ngayon, bago tayo magpatuloy, shout out muna mga kabalyer kay Jesus Bisaya. Belated happy birthday, Jis. Nag-birthday kasi ito kahapon. Ngayon kay Lance Perez at saka kay Second Lieutenant Florence Sandahan. Sandy Boy, magandang umaga. Shout out kay Epipanya Panyang Dandan. Ito si Epipanyang Dandan, mga kabalyer. Survivor ito, asawa ito ni retired Master Sergeant Dandan. At saka shout out kay Master Sergeant Julius Ramos diyan sa Samar. Ngayon, magpatuloy tayo mga kabalyer. Tsaka bago tayo magpatuloy pala, share muna, comments, at saka like pagka na tingnan na ito yung vlog ko ngayon, dahil sa sunod nating vlog masundan nyo. Pero bago ang lahat, yung vlog na ito, yung subject matter na ito, pwede nyo makita doon sa YouTube. Sa YouTube kasi may account ako doon na Kabalyers Vlog. Marami na akong na-upload doon. Kaya kung mayroon kayong mga inquiry tungkol dito o ano pa mang bagay, parte sa military matters, pwede nyo pasukan doon, at saka mag-like, mag-comment na lang kayo doon, at saka notification bell, subscribe. Ngayon patuloy tayo, madali lang ito, hindi ito matagal. Shout out muna kay Sergeant Joel Biharan dyan sa Metro Manila ito. Shout out kay Bruce Maunis Jr. sa Polo-Polo. John. So, patuloy na tayo mga kabalyer. Ang ebidensya kasi, lahat ng mga kaso i-file, kinakailangan mayroon kang ebidensya na may pakita. Ngayon, sa criminal case, ang ebidensya na kailangan ay ebidensya nga proof beyond reasonable doubt. I-simplify natin ito. Proof beyond reasonable doubt nga ebidensya sa criminal case. Yung proof beyond reasonable doubt, mga kabalyers, mga ebidensya yung walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda. Yun ang ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt. Ngayon, dito tayo sa civil case. Ang civil case, ebidensya na kailangan, preponderance of evidence. Maraming magtanong, ano ba yung ibig sabihin ng preponderance? Ang preponderance of evidence, napakaraming ebidensya. Halimbawa, yung nireklamo at saka nagreklamo, kinakailangan sa civil case preponderance
base sa kadaghanon sa ebidensya. Ayan ang tinawag na preponderance of evidence. Base sa baki sa karamihan sa ebidensya, mga kabalyer. Ngayon, sa administrative case, ang hanapan doon nga ebidensya is substantial evidence. Substantial. Nangyari ito sa mga sundalo, mga kabalyer. Yung substantial kasi, ito ang ebidensya na, halimbawa, magawa tayo ng facts of the case. Halimbawa, isang sundalo, nag-arar, tapos, naka-awl. Lumampas ba yung kuhan? Lumampas ba yung days niya sa RR? Pag lumampas ka ng isang RR, awl ka na doon. Ngayon, pagka mag-report ka ng after 10 days mula nang nag-awl ka, ay sigurado i-marka doon nga awl ka. Subalit, kung may substantial ka evidence, mabaliwala yung awl mo nga 10 days, halimbawa. Bakit? Ano ba yung substantial evidence na kailangan? Yung substantial evidence, halimbawa, nag-RR ka, tapos nag-rest and recreation ka 15 days. Ngayon, lumampas na yung RR mo, nagkasakit ka, hanggang sa lumampas ng 10 araw, hindi ka pa nakapag-report, ang dalhin mo doon, kasi pagdating mo doon, imbestigahan ka eh. Sigurado yun, imbestigahan ka. Ang dalhin mo doon ay substantial evidence. Pagpatunay na saan ka sa panahong ito, bakit ka hindi naka-report. Ngayon, yung substantial, yung halimbawa doktor, nadoktoran ka, dalhin mo yung doctor certificate, ipakita mo doon na sa pag-report mo na sa unit, ipakita mo doon na itong doctor certificate pagpatunay na nagkasakit ka. O mapirma sa doktor yun eh. May resita ka pang ipakita. Yan ang substantial evidence. So lahat na, halimbawa 10 days ka nakapag-awol, hindi ka nakapag-report, may dala-dala kang doctor certificate, substantial yun. So yung 10 days awol mo, ma-deny yun dahil sa substantial evidence na ipinakita mo. Ganyan lang. Wala nang iba. Tandaan mo, administrative case, substantial evidence. Criminal case, civil case, preponderance of evidence. Sa criminal case, ebidensya na proof beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda na ikaw ang gumawa. Yun lang mga kabalyer. Ngayon, sisingit ito, mayroon kasi nagtanong dito tungkol sa ano ang mga kailanganin daw sa mga nag-apply ng candidate soldier. Atensyon mga kabalyer na hindi pa kabalyer na gustong magpa-regular sa army. Ito. Ang pagpasok mo ng army, magpa-process ka, gusto mo maging regular sa army, bago ka mo apply, mayroon kasi naka-schedule ang army na absat yung eligibility. Yung absat, eligibility na pwede kang pumasok sa sundalo. Kasi ganito yon, pagka pumunta ka na sa mga processing center o saan mga division unit na mag-apply ka, hindi ka tanungin sa pangalan. Ang unang tanungin, mayroon ka bang absat o ibig sabihin yung mayroon ka bang eligibility exam. Ngayon, pagka mayroon kang absat, tanungin ka na sa pangalan mo. Sa pangalan mo, titingnan man nila yung PSE mo,
yung sa birth certificate mo na PSA, kailangan sa edad kasi sa Army, 26 ang ang 18 to 26. Ito na lang. 18 to 26 ang edad. Ngayon, kinakailangan nga sa 26, sa pag-apply mo, pag take out mo, matanggap ka na, kinakailangan 25 ka pa. Wala ka pa 26. Kasi kung 26 ka na mo take out, DQ ka na, di na ka pwede. May ground na sila nga hindi ka tanggapin. Requirements: height 5'4", height sa lalaki 5'3", 5'3" sa babae. Ito namang mga aplikante na mga degree holder, ito, tandaan nyo ito mga kabalyer, mga nanonood ngayon, yung mga degree holder na nag-apply, tapos manakausap ako na wala siya sa height eh. Sa Army kasi nung sa G1 pa ako, kukunin namin yung other height. Basta degree holder ka. Kasi marami kasing mga under height, hindi pwede nga mga degree holder gamitin yon, magagamit yun. Kaysa mataas ka man, high school graduate ka o second year college ka, mataas ka lang, pasado ka sa height, pwede yon. Pero kung under height ka, ang G1, kung under height ka, ngayon kuha ka, degree holder ka, ang G1 personnel, yan ang mag-request sa PA, Higher Headquarters, ng waiver. Ipadala yung pangalan mo doon, yung height mo, waiver. I-waiver na i-waive yung height mo. On the ground nga degree holder ka. Tatanggapin yon. Mayroon pang isa. Ito, huli. Pagka-aplikante nga ka degree holder, tapos PRC graduate ka. Yung sa civil service ba, pag PRC graduate ka, nakapasok ka na, naka-take out ka na, nakapasok ka na, pagkatapos ng training, yung mga candidate soldier, maging private yun eh. Regular yun, maging private na. Pagka PRC ka, eligible ka PRC, pag enlist nyo, ikaw, nga PRC, ang ranggo na ibigay mo, corporal. Sa ato, kung ganon, yung mga classmate mo, puro private. Pero ikaw, nga PRC, college graduate, nga PRC ka, may eligibility ka, corporal ka. So, ahid ka na sa mga kabats mo. Sarang ko order yon. Corporal ka kaagad dahil PRC graduate, PRC ka eh. May eligibility. Ngayon, mayroong nangyari dito, yung kakilala ko na pinakamagaling naging sergeant major ko, mayroon sigurong nakakilala, shout out sa galing 52nd IB, si Master Sergeant Cecilio Taboada. Si Master Sergeant Cecilio Taboada, maniwala kayo hindi, 10 years siya sa serbisyo, Master Sergeant. 10 years 10 years siya Master Sergeant. Bakit? Ang bilis naman, mabilis yun. Magaling bright boy Nang ma-enlist siya, corporal ang ranggo. Nang 2 taon na siya sa serbisyo, kumuha siya ng career course. Ngayon sa career course, pagka number 1 ka sa career course o Aguinaldo Award, number 1 ka, Aguinaldo Award. Mayroon naman mag number 1 na hindi Aguinaldo Award Doon tayo sa kaso ni Master Sergeant Taboada. Pagka nag number 1 ka nga Aguinaldo Award, 1 rank higher ka.
So sa kaso ni Master Sergeant Taboada, corporal na siya, nag-schooling after 2 years sa serbisyo, nag-schooling, number 1 nga Aguinaldo Award, di pagka number 1 niya kasi nga Aguinaldo Award, 1 rank higher yun. So yung corporal niya, naging sarhinto. Oh, naging sarhinto na siya, kaya 1 rank higher. Bright boy lagi, kuhan po, talagang bright. Hindi mo sabi nga bright talaga. Ngayon, nang may after 2 years, 4 years na siya sa serbisyo. Sarhinto na. Nag-schooling na naman. Pag-schooling niya, number 1 na naman, Aguinaldo Award na naman. 1 rank higher na naman. O di staff sergeant siya. After 6 years. Oh, staff sergeant. Nang naka 6 years na sa serbisyo, staff sergeant na siya, nag-schooling na naman after 2 years. Di 8 years na. Mag-8 years na siya sa serbisyo. Nag-schooling, bright boy lagi, number 1 Aguinaldo Award na naman. 1 rank higher na naman. Naging technical. O, 8 years technical. Na ma-technical na, kumuha ng career course advance o basic o advance. Advance ang kinuha nga career course. Bright boy talaga, nag-number 1 na naman. Oh, pag number 1, Aguinaldo Award. Biro, 10 years nga. 10 years, Master Sergeant. Wala pa akong nakitang enlisted na naka-break sa record ni Master Sergeant Taboada. Kumusta, Master? Na Cecilio Taboada, nandyan sa Calbayo ngayon. Na parang nag-manager ito sa kwan eh. Kung hindi ako magkakamali, naging manager ito sa tungkol ka ng patay St. Peter. Oh, St. Peter. Nag-manager ito ngayon sa St. Peter. So, yun lang mga kabalyer. Ang vlog ko ngayon, sana itong vlog ko ngayon, marami kayong natutunan. Kasi dito ngayon, kuha nito Cavaliers Information and Education. So, muli, magandang tanghali po sa inyong lahat. At kumusta kayo mga veterano at saka mga veterano yung mga nagretire, mga retirado veterano Kumusta kayong lahat? Ingat mga kaveterano dahil nasa edad na tayo ngayon. So mag-ingat sa buhay at pamumuhay natin. Muli, maraming salamat. At saka pindot na yung like, yung share, yung comments, at saka notification bell. Muli, magandang tanghali. Sa sunod uli. Kanong notification bell?